At least we learn one therapeutic modality that can be used when working with trauma clients. At hindi lang yun, there's more. Of course, they will teach us to improve our social work counseling and teach clients emotion regulation strategies, self-compassion, and self-care. No? Napakaganda po. So therefore, we are not here to enhance and learn only, focus on counseling clients to help the people that we serve in our community, but also for us social workers, manage our own emotions and cope with the daily pressures at work. And as much as we want to be of help to others, lagi nating tatandaan, no one gives what he or she doesn't have. Tayo po muna. No? So dahil po dyan, so firstly, would like to thank you once again for being here with us. Mabuhay ang social workers! Mabuhay ang Philippine Association of Social Workers in the Philippines! Alam niyo po, itong training na ginagawa natin, actually this is the second series of trainers, lalo-lalo na yung ating mga field practitioners sa barangay level, sa LGUs to attend itong mga ganitong trainings dahil may strengthen or makapacitate lalo tayo how we handle our clients in our respective communities. Dahil alam niyo naman, marami tayong matutunan dito sa ating trainings and we encourage more. Actually, we encourage our speakers, our resource speakers to do more research on burnout. Dahil alam natin na marami pong mga social workers na we really need to be debriefed from our everyday daily work as a social workers. And we are happy about the numbers and we hope for another series of a smaller group but by regions. Of course, every year we celebrate our social work day. Sana po tayong mga social workers ay be more aware and be vigilant in our respective communities, and we want to be of help to our clients. And also I would like to encourage all social workers to attend more trainings, such trainings what we are doing today. Ang magsilbi ay walang kapantay. Ang magsilbi ay walang kapantay. Ang magsilbi ay walang kapantay. Kami ay manggagawang panlipunan, katuwang namin ang mamamayan. Sa bayang pinaglilingkuran, hangadang tunay na kaunlaran. Saan man sulok ay umaabot, sa panganib di natatakot. Anumang tulong ay ibibigay, ang magsilbi ay walang kapantay. Karapatang pantao ay aming pinaglalaban, makamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay. Tinataas namin ang kabataan, kababaihan man ay ginagalang, kalalakihan din may pakialam, makamtan ang kaunlaran. Kinikilala ang kapansanan, lolo't lola ay tinutulungan. Ang LGBTQ ating kasamahan, katutubo ay ating pakinggan. Masaya kami at napili niyo po ang Pampanga to be the host of this activity for today. Pero we would like to acknowledge also the efforts of PASWI for
for mobilizing all social workers all over, and also those volunteers. We have to thank the volunteers from the different schools and some professors who take time to really share their time here. And of course, it's a very important topic for all of us, which are very important in our work. And ako, I believe that ito yung masyadong malapit sa puso ng ating mga social workers. Sobra yung trauma, pag-handle ng mga cases, at saka po yung mga personal affairs natin. It's very timely, it's very relevant, it's very significant, especially for social workers in the field. We really have, isa pa, hindi lang yung training ang mahalaga, kundi yung bonding. We can see how unified tayo sa dami ng pinagdadaan ng social worker. For once, we get together to share our yung commitment and enlighten our other social workers on how important social workers are in the field. Trauma is a very common term, but how to handle it is a different thing. Alam naman natin, we're all generalists, pero it's a special skill handling trauma cases. And I would like to congratulate all PASWI members and all PASWI officers for that matter, and everybody who are here. Actually, we invited some BAUSI officers, not only social workers but non-social workers who are into the BAU cases. So we have few, and I invited here, especially in Pampanga, and I realized that the issue and the intervention is not only limited for social workers. So everybody should handle it. All frontliners for that matter. Yung mga BAUSI officers, actually, lahat dapat. Hindi lang limited sa atin. Pero tayo ang spearhead. As social workers, yung prinsipyo ng isang social worker ay naka-integrate dito sa trauma case na to. So maraming salamat po sa pagdating ninyo sa Pampanga. You're always welcome here. Matikman ang masarap na pagkain ng Pampanga, magagandang parol ng San Fernando, at of course, yung masasayang tao sa Pampanga. Yeah, ma'am. Kasama natin ngayon sa ating 4K Entertainment, ang ating pong pinakamahusay, pinakamagaling na resource person dito sa Trauma Social Work Counseling, Sir Victor. Palakpakan po natin si Sir Victor. Sir Victor, kamusta po? Sir, magandang hapon po, Sir Ricky. Okay naman po. Madami po nag-attend ng training natin ngayon. Okay, oo. Sir Victor, ito pong ano ba ang kahalagahan nitong trauma focus social work counseling sa mga social worker? Ito po ay isang pagsasanay parang specialization po sa mga social workers na magkakaroon o merong kliyente hindi ang mga mental health issues. So, bibigyan natin ng kasanayan, mga skills sa mga social workers natin kung paano mag-handle ng mga kliyente na may trauma o mental health disorders. Ito pa ay internationally practice, Australia-based ba ito? O itong focus ng ating topic yan ay localized na sa Pilipinas? Ang symptoms po kasi, Sir Ricky, ay universal. So, may guide po tayong sinusundan, may mental disorder guide po tayo, DSM-5 po tinatawag. Pero ang symptoms po kasi, ang presentation po kasi is universal po ang symptoms. Pero ang presentation nito sa atin, depende po sa context. Katulad sa Pilipinas, we have to factor in other factors like biopsychosocial, cultural, spiritual components. Sa ibang bansa po kasi, hindi po kasama ang spiritual component, halimbawa, o iba, selective lang. So, depende din po ito sa setting. So, mahalaga pong may consider po yun. Very culture-based din po kasi ito. Paano ang mga process nito? Kanina may narinig ako, may naghahanap ng tools, merong mga gustong magkaroon para may indicators na magagamit ito, lalong-lalo overcoming trauma, di ba? So, mayroon ba tayong available or we need to develop in the Philippines? Meron po kaming ginawang libro ni Dr. Joey Marais, Joey. Joey Ma. Yeah, tungkol sa trauma focus or trauma-informed social work counseling. Halos pareho din po ng training na dinideliver namin. Pagka merong kaalaman ang mga social workers natin tungkol sa simptomas o factors na nagkakos ng trauma o traumatic events at yung impact ito sa mga kliyente, isang first step forward na po ito. Kasi
magkakaroon tayo ng understanding. Pagkatapos ng understanding, paano natin i-manage itong mga symptoms na to o itong condition na ito. Now, yung mga tools po kasi, possible in the future with the advocacy po ng pathways, paano talaga natin magagamit ito? No, paano tayo, may mga existing tools na kasi sa Ricky. No, paano natin i-train ngayon itong mga social workers natin given ito existing tools? Pero mahalaga sa ngayon, malaman ng mga participants natin kung ano ba talaga yung basic symptoms. So, dahil mga social workers ang mga participants natin at alam ko sa nangyari nung COVID-19, marami pa dito mga traumatized. Kaya bang palabasin natin yung mga trauma nila and mapalitan ito ng recovery after 3 days training? Sir, ang pwede kasi basic po kasi understanding. Pag naiintindihan natin ano nangyayari sa atin internally, pagka may mga stressors tayo, imbis na magkaroon tayo ng panic mode, dahil ito yung mga reactions natin, we begin to understand what happens within. So, mahalaga po yun, tinatawag natin mindfulness. Yes, And the second, understanding. Okay. yeah. The second component is how do we manage these distressing reactions? And the third is how do we move forward in terms of accepting this? So, maaaring ang kahalagahan nito is mag-focus din nito later sa self-care ng mga social workers natin. So, mahalagang component kasi madaming social workers natin nagkakaroon ng burnout or compassion fatigue. Yes. Sir Victor, alam natin na ito ay magiging programa ng PASWI. Lahat ata ng mga social workers sa buong Pilipinas. May mga regional assembly na ganito and ikaw ay magiging lecturer kay Dr. Joima. So, marami pa tayong time. Paano yung ating work sa Australia ngayon? Madami pa po kasi after yata nito may mga region po na mabibigyan ng training pagka nagkaroon ng convention, after the convention. So, may mga 3 or 4 na regions na po nag-express. So, ang gusto po natin is maibaba ang training sa community level. Kasi madaming magbe-benefits, lalo na yung mga frontliners sa barangay po. Mahalaga po yun. And second is, mapapababa natin yung cost ng training. And third po is, mabibigyan ng sapat na CBT points din po, yung mga nasa community po, na social workers, na walang sapat na financial na pera resources. So, objectively, yung gusto natin dito ay makatulong sa ating mga social workers din, being a professional, pangalawa, as a practitioner. Totoo po. Kasi, alam mo, mga social workers, marami ding mga pinagdaraan ng trauma yan. Either client trauma, na sila mismo ang naging biktima, no? At pangalawa, yung mga clients naman, na sila din po ay biktima ng iba-ibang mga circumstances. So, Sir Victor, paano natin ngayon ipapalagana pa ito? Kami ho sa 4K ay willing. Tutulong kami para i-promote ito. Manawagan ka na kung paano. At siguro, pagtulungan natin para dumami pa. Marami pa mga social work sa NGO na wala dito. Baka pwede rin sila mag-benefit. Sa mga kasama nating social workers, so ang aking sinasuggest is maaring mag-convene po ang local chapters ng PASWI. Tapos ang PASWI local chapters, regional chapters, sila po ang mag-forward ng mga request sa national para matugunan talaga yung pangangailangan ng mga members natin sa local area po talaga. That's one. And second po is high time po talaga na magamit natin ang skills natin bilang mga social workers kasi malawak ang ating kaalaman tungkol sa human relationship, human behavior, social environment. No? At paano tayo natin matutulungan ang mga kliyente natin o yung mga kababayan natin meron traumang psikolohiyal. Okay? Lastly na lang, Sir Victor, alam ko busy kayo. Tomorrow is the Philippine Social Work Day. June 19, pinagdiriwang sa Pilipinas yan by virtue of presidential proclamation. So ano po ang mensahe natin sa mga social workers in general? Nako, mga kasamang social workers, maraming salamat po sa contribution ninyo sa ating mga kababayan kasi napakalaking, kayo po yung isa sa mga backbone sa community. Frontliners po,
umulan, bumagyo, may dilubyo, walang dilubyo, nandyan po tayo lahat 24/7. So, enjoy po natin yung ating social work day bukas. Don't forget po ang self-compassion, which is very important, and self-care po. Maraming salamat po. Alright, so let us support Maswi sa lahat ng mga endeavors at mga capacity building. So kami po sa 4K ay nakikisa. Maraming salamat po sa ating lahat. Kabataan, kababaihan man ay ginagalang, kalalakihan din may pakialam, makamtan. Pasalamat sa mga organizers ng ating training on trauma-focused counseling in social work. And this is a very rare opportunity for all social workers to have come together once again. And we are actually wishing for more similar trainings like this to further improve our skills, our knowledge, so that we will be more equipped in dealing with our clients as well as our students. So I wish everybody the best of luck, and of course to our Thanksgiving again to the speakers, our brilliant speakers who have shared. Actually, we cannot say thank you is not enough to thank you or to say your sharings really are worth keeping in our hearts and in our minds. So once again, congratulations to everyone, to the organizers, Baswi, Naswe, and the board of directors, and of course to the participants. Or without you or without us, this activity would not have been made possible. Thank you very much. Good day, everyone. Karapatang pantao ay aming pinaglalaban, pakamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay. Kami ay manggagawang panlipunan, katuwang namin ang mamamayan. Sa bayang pinaglilingkuran, hangad ang tunay na kaunlaran. Saan man sulok ay umaabot, sa panganib di natatakot. Anumang tulong ay ibibigay, ang magsilbi ay walang kapantay. Ang magsilbi ay walang kapantay. Ang magsilbi ay walang kapantay. Ang magsilbi ay walang kapantay.